Kamusta mga chong? Naghahanap ka ba ng shock na budget meal? Hindi ka mahalan pero maganda ang performance and syempre maporma. Sakto meron ako ditong dual shock na pwede sa Smash, XRM, CT125 or any other bone na gumagamit ng dual shock. Pasok to dyan. Ito ang CNC Racing Dual Shock. Oh my god, pang racing pala to guys. Napakaangas at napakamura nito mga chong. Anyway, nabili ko nga pala to sa Lazada, around 900 pesos. Hindi na masama yan mga chong para sa gantong shock. Buksan na natin. Dito meron siyang malaking H for high performance. Ayan, nakasulat naman high performance. Then, nandito yung kanyang specs. Yung kanyang model at haba is pang XRM 335mm. Then, upon opening, wow, meron siyang kasamang metal bushing. Actually, sa mga expensive na shock nyo lang to makikita mga chong, yung extra bushing. Para to doon sa maliit yung bolt para sa shock. Buti meron na tong si CNC. Plus points agad yan guys. Ops, eto na yung shock. Unang napansin ko dito, mas mataba to compare sa mga stock na shock ng mga motor. Then meron siyang sticker na CNC. Adjustable nga pala yung travel ng rebound nito. Meme ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ito ikabit sa ating mga motor. Sukatin natin yung spur na bushing. Ito ay may inside diameter na 10mm. Then yung kanyang haba naman is around 20mm. Yung nakakabit mismo dito sa shock is 12mm. Syempre 20mm na rin yung kanyang haba. Initial impression ko dito guys, maganda yung kanyang build quality. Based on box and shock itself, walang damage. Sulit yung pera nyo dito guys. Tara, kabit na natin. Ito yung shock ng RFI ko guys, kaya ako magpapalit. Sobrang sakit ito sa likod. Tingnan niyo yan yung tipong parang ayaw nyo nang dumaan sa lubak. Ang talagang paramdam ko rito is para akong binebewang habang nananakbo o habang nagmamaneho. Kalasin ko muna saglit. So ito mga chong, kapag ikinabit nyo, is hindi pa yan nakasakto sa timbang nyo. Meron yan ditong kulay silver na aluminum. Meron niyang thread. Then ito naman yung kanyang adjuster. Ito kasi isinet up ko na ayon sa timbang ko at sa gusto kong rebound ng shock. Kung solo rider lang kayo, pwede nyo pang ibaba to mga chong. Ang gagawin nyo lang, pipihitin nyo lang siya. Pwede nyo siyang kamay, malambot lang naman yan. Gagantuin nyo lang siya. Kasabay nitong spring. Tapos, ako kasi medyo may kabigata, nasa around 75 kg. So halos umabot ako dito sa dulo. Yan, hanggang dyan ako umabot. Yan yung gusto kong setting o yun yung tama lang para sa akin. Depende na po yan sa inyo. Dito naman sa bandang taas guys, meron niyang pinaka-damper. Ayan yung kulay itim na yan. Ayan yung nasa ilalim or nasa loob. Ayan, tumataas baba yan ayon sa rebound ng shock at sa bigat ninyo. Ito yung nagsisilbing stopper para dito sa ibabaw. If ever na sobrang bigat ng karga ng motor, hindi hahampas itong ilalim na to dito. Hindi siya magdidikit. Gawa nitong damper na to. Yun ang purpose niyan. At the same time, siya rin yung magisilbing marking kung hanggang saang rebound ang gusto niyong gawin. Ako, ang ginawa ko, so isinagad ko muna siya. Okay? Sinagad ko yan, tapos inupuan ko. So pag upo ko, yung walang puwersa, normal na upo lang. Then ang nangyari, itong damper na to is umangat hanggang dito. Yan. Nasa around 25mm ang nilubog niya. So, ang ginawa ko, in-adjust ko yung tension ng spring. Ito nasa ilalim. Ito, sinikipan ko yan para medyo bumaba yung dito sa taas. Yung takbo ng damper. Yan, mga hanggang dyan lang siya, guys. Yan. Next na ginawa ko naman, pag nakuha ko yung gusto kong rebound dito, kabilaan niya na pareho yung i-adjust nyo. Kung anong sukat nyo dito, yun din ang sukat sa kabila. So, pag nakuha nyo na yung dito sa initial nyo, yung ikaw lang mag-isa, sumakay ka, hindi mo aalugin yung motor. Next naman is, sasakyin mo yung motor. At the same time, maalugin mo siya, lulundag-lundagan mo siya hanggang sa umabot yung plane nito sa itaas. Yan, hanggang dyan yan mga chong. Ibig sabihin, dapat kapag may angkas ka at medyo nagbabounce kayo, dapat hindi aabot itong damper na to doon sa pinakataas. At meron pa rin siyang makikitang bakal or itong shafting na to, makikita nyo pa rin sa ibabaw. So, magandang senyales yun na hindi sumasagad ng husto yung shock or hindi masyadong bugbog. Okay? So, ito, nakaset up na sa akin. Around 75 kg ako. Hanggang dito yung kanyang setup, guys. Ayan. Ayan, meron siyang natitirang at least 2 thread. Sa kabila, ganun din. 2 thread din ang natira. Yun na lang ang ginawa kong palatanda kasi hindi naman natin masusukat yung compression nito. So, paro ka naman yung rebound. Kapag dumadaan ako sa humps, hindi siya masakit sa likod. Tapos, kahit meron kang angkas, hindi siya basta lumalaylay o bumababa yung likuran tapos tumitingala yung harapan ng motor. Okay na okay siya. Tama lang yung kanyang rebound. Kung nagustuhan nyo po ang ating video for today, baka naman pwede maka-arbor dyan ng isang like. Pa-subscribe na rin mga chong. And sana meron kayong nakuhang idea kung nagbabala kayong bumili ng shock na to, ang CNC Racing Dual Shock. Hanggang dito na lang mga chong. Ito po ang Dad's Cabin. I'm out.